May mga gusto raw linawin si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika kapag nagkita sila ni US President Joe Biden sa Mayo. Sinubukan naman ang missile systems ng Amerika sa nagpapatuloy na balikatan exercises sa Zambales. May unang balita sina Chino Gaston at JP Soriano. Ang Patriot Missile System at ang Avenger Air Defense System ng Amerika ang sinusubukan sa San Antonio, Zambales. Bahagi pa rin ng tinaguriang pinakamalaking balikatan exercises sa kasaysayan. This was the first time that we have fired our weapon systems here, and we are very excited for the future, wherever that may go, based on the hospitality, the necessity, and the openness of our partnership we have here in the Philippines. Ayon sa US Army, wala silang intensyong magdulot ng tensyon ang military drills kahit ginawa ito sa bahagi ng West Philippine Sea. Pero nakahanda raw ang puwersa ng Amerika sa anumang hakbang ng China. We absolutely seek to assure and deter, but in the hope of not going to war. Kapag nagpulong daw sina Pangulong Bongbong Marcos at US President Joe Biden sa susunod na linggo, tatalakayin ng Pangulo ang mga kailangan daw na pagbabago sa mahigit 70 taon ng Mutual Defense Treaty at 25 taong Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Hindi sinabi ng Pangulo kung ano-ano ang mga pagbabagong ito. Ayon kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, wala naman daw probisyon o bahagi ng MDT ng Amerika at Pilipinas na hindi sinasang-ayunan ng Pangulo. Pero may mga bagay raw na nais klaruhin ang Pangulo tungkol dito na malalaman lang sa magaganap na pag-uusap nila Biden na nakascheduled sa May 1. He would like to always clarify, make sure that everything is exactly what it says. So perhaps that's what he has in mind. Yung sinasabi ni Presidente na evolve, nag-i-evolve na nga ngayon actually. So parang any kind of agreement, when you look at it and review it, meron naman daw talagang mekanismo para magawa ito sa pamamagitan ng Mutual Defense Board. Dito raw na plansya ang VFA, pati na ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sabi pa ni Romualdez, nilinaw din daw sa pamamagitan ng Mutual Defense Board ang posisyon ng Amerika tungkol sa probisyon tungkol sa pagtatanggol sa Pilipinas sakaling atakihin ito ng puwersang panlabas. That I think is one main clear provision that is now klarong-klaro na talaga ngayon. Kasi noon, di ba, maraming mga salita na sinasabi nila kung merong Mutual Defense Treaty, agrabyado tayo dahil ang United States kailangan nilang congressional act. Ang lumalabas ngayon, hindi na ganon. Yung US, hindi na sila maghihingi pa ng approval, so to speak, from their Congress. Yun ang pinakamaganda ngayong nangyari na the involvement of our Mutual Defense Treaty. Lahat yan, nakalagay na yan sa addendum or agreements. Pero sabi ni dating National Security Advisor Clarita Carlos, kung magkakaroon man ng pagbabago sa laman ng MDT, dapat itong dumaan sa proseso. May mga tukod dyan yung Mutual Defense Treaty. Opo. If there will be a fundamental change in the Mutual Defense Treaty, because it is a treaty, that has to be agreed upon and ratified by the Senate of both countries. The Senate of the Philippines and the Senate of the United States. And sobrang madugo niyan, madugong-madugo yan. Nakita mo yung BFA, ang tagal-tagal, agreement nga lang yun. Diba, executive agreement lang yun. Sa tingin naman ng security analyst na si Professor Renato De Castro, hindi naman pakay ng Pangulo na baguhin ang mismong nakasulat sa Mutual Defense Treaty na 1951 pa napirmahan ng Pilipinas at Amerika. Pero kailangan na raw bigyang linaw kung ano-ano ang dapat saklaw ng kasunduan sa gitna ng mga panggigipit ng China at sa larangan ng cybersecurity. Probably it's asking for a greater clarification, the same way as Secretary Lorenzana raised it, in terms of Chinese gray zone operation, cybersecurity, food security, other areas where both countries could cooperate. Probably the wider notion of security from what we call traditional security to possibly human security. Kung may kailangan rin daw na baguhin sa Visiting Forces Agreement, posibleng may kinalaman daw ito sa mga panuntunan sa paglilitis ng mga kasong kriminal kung saan sangkot ang US personnel. Ito ang unang balita. Chino Gaston, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button.
At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.